Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Ang tatalakayin po natin ngayon, ito po ay may kinalaman doon po sa mga nangyayaring mga shooting incident, no? Sa mga iba't ibang establishment, lalo na po sa mga eskwelahan. Ito po ay alinsunod sa inilabas po ng Supervisory Office for Security Investigation Agencies, no, yung SOSYA po, no. So meron po silang inilabas na memorandum dated June 24, 2026. Ito po ay Memorandum Advisory number 026-2026, no. So ang title po ng memorandum na ito, Strengthening Security Measures in Educational Institutions, Firearms Accountability, and Observance of the Use of Force Continuum. No? So ito po ay nilabas para po paalalahanan yung ating private security service providers, no, at yung ating mga private security professionals para po sa intensify ng kanilang mga security measure, no, preventive security measures para maiwasan po yung mga shooting incident na yan o anumang mga criminality within or sa mga kanilang mga kliyente, especially po sa mga educational institution. At ito po ay nagbibigay din ng direktiba, no, sa Chief Regional Civil Security Units o yung ating mga RCSU to intensify inspection sa mga establishment po. No? Hindi lang po sa mga educational institution, kundi po sa lahat po ng mga business establishment. Okay? So, of course, references, Republic Act number 11917 and its implementing rules and regulations, and recent shooting incident. Okay, ito po yung nangyari sa San Jose National High School in Tacloban City. So, yan po yung reference. Kaya po naglabas po ang SOSYA ng ganitong memorandum. So, ano po ba yung nilalaman ng nasabing memorandum, no? Para po sa kaalaman ng ating mga private security professional, no? So, this pertains to the recent shooting incident involving students, which highlights the continuing need to strengthen security measures in educational institutions, ensure strict accountability over agency-issued firearms, and reinforce adherence to established operational procedures by all private security service providers and private security professionals. Dito po wala namang bago, no? So, sinasabi lang dito na magkaroon ng strict accountability doon sa agency-issued firearms. So dito po sa ating mga security officer o yung mga detachment commander and mga agency security inspector, no? So dapat ma-intensify yung ating inspection sa part ng mga detachment commander, mga head guard and officer in charge, no? I urge everyone of you to make a proper turnover dun sa logbook, na magkaroon kayo ng logbook for proper turnover of service firearms, no? So dapat may column diyan, nandyan yung barrel, no, serial number, ilang ammunition yung naka-issue, sinong kanino yung in-issue yan, no? Kasi meron naman kayong duty detail order, di ba? So dapat medyo higpitan po natin pagdating sa ganyan. Yan po ay alinsunod sa memorandum na to, no? So ituloy po natin, no? In this regard, no, private security service providers providing security services to all educational institutions are hereby directed to review and strengthen their existing security measures, particularly on access control, no, visitor management, perimeter security, emergency response procedures, coordination with school authorities and territorial police units, and other preventive security measures necessary to ensure the safety and security of students, faculty members, employees, and visitors. So napakahalaga po
unang-una sa lahat, access control. Di ba? So, dapat po, kung kayo po ay naka-assign sa mga educational institution, so dapat po meron tayong mga visitors ID dyan, no? Color-coded na access control, especially sa mga visitor. Okay? So, dapat meron tayong ano dyan, no? Yung, kung nagkakandak tayo ng bag inspection, o kung hindi man, dun po sa mga ibang mga educational institution, meron sila mga x-ray machine, no? Para dadaan dun sa bag, yung bag, no? Dadaan doon, no? Makikita agad kung merong mga deadly weapon or tawag niyan, pointed weapons, mga ganyan, no? So, hindi lang naman shooting incident ang pine-prevent natin dito, kundi iba pang mga criminality, no? Criminal incidents. So, pwedeng x-ray machine, pwede naman magpatupad ng bag inspection. Okay? At ipagbawal ang anumang deadly weapon, no? O pointed objects. Okay? So, depende po kung yung binabantayan nyo ay elementary, high school, or college. Okay? So, visitor management, of course, dapat merong, if possible, no? Magkaroon ng isang allotment or parking area for visitors only para na-identify natin sino yung mga yan, saan sila pupunta. So, dun sa mga department na pupuntahan, so, pwede kayong magpatupad po ng numbered ID or color-coded ID. So, depende po sa applicability ng inyong establishment, no? So, perimeter security, okay? Dun sa mga security personnel na naka-assign sa perimeter, no? So, doon sa mga visitors or mga estudyante, faculty member na merong mga driver, no? So, dapat po meron kayong mga driver's lounge dyan at hindi dapat iniiwasan yung pagtatambay ng mga driver sa loob ng sasakyan. Okay? So, emergency response procedure, coordination with school authorities and territorial police units, napakahalaga po niyan, no? So, dapat po yung ating mga educational institution magkaroon ng mga regular na security units, no? So, kung hindi man mag-employ ng security guard, so dapat meron silang mga security coordinators na pwedeng mag-assess ng mga day-to-day situation. Okay? So, especially po sa mga kolehiyo, no? So, and of course, yung build a good rapport relationship, of course, with barangay official, mga traffic enforcer, mga police, no? Mga friendly forces around the area, no? Para just in case po magkaroon ng mga ganyang insidente, madali po tayong makatawag ng responde. Okay? So, preventive security measures necessary to ensure the safety and security of students, faculty members, employees, and visitors, no? So, and also, doon po sa mga estudyante, faculty members, ng mga ng mga educational institution, ito po ay payong kaibigan lang, no? Pwede kayo magdala po ng whistle, no? Silbato, di ba? So, just in case may nangyari, mabilis po yung pagtawag natin ng atensyon sa pamamagitan po ng silbato or pito, di ba? So, lagay nyo po ron, malit lang naman yan, lagay nyo lang po ron sa, let's say, meron kayong keychain or ID. So, lagay nyo lang dyan. So, at least mabilis po. Okay? So, yan po ay pantawag, isa sa pamaraan ng pantawag ng atensyon, no? So, in-encourage po natin yan sa mga estudyante, no? Sana magkaroon kayo ng silbato or pito, no? Pwede nyo sabit sa ID ninyo or sa mga keychain ninyo. Okay? So, pantawag po yan ng atensyon. Okay? So, number 4, private security professionals, okay, assigned in educational institutions are reminded to remain vigilant. Yan po, no? So, sa mga security professional, dapat po maging vigilant tayo dyan. Hindi po pwedeng pakaang-kaang tayo dyan. So, maging aware tayo dun sa mga commotion na nagaganap sa kapwa estudyante o kung kanino man, no? Vigilant all times and to strictly observe the prescribed use of force continuum and other applicable operational procedures, no? Any response to threats or violent
or violent incident shall always be guided by the principles of legality, necessity, proportionality, and reasonableness. Okay. Yung sinasabi pong force continuum, use of force continuum, yan po ay naka-stipulate under Section 255 of Republic Act Number 11917 on the Private Security Services Industry Act. Dito po sa ating YouTube channel, no, diniscuss na po natin yan. Pakihanap na lang po. Meron po tayong video about force continuum, use of force continuum. That is under Section 255 of RA number 11917. Okay. Any response to threats or violence, no, or violent incident shall always be guided by the principle of legality, necessity, proportionality, and reasonableness. Dito po, sa mga private security professional, I encourage you to contemplate, no, or to read and look into the provision of Article 11 of the Revised Penal Code. So, nandyan po yung justification on the use of force. Okay? So, dapat po, kung darating man sa punto na may mga pagkakataon na tayo ay gagamit ng dahas, gagamitin natin yung ating sandata or baril, dapat po ma-consider natin yung provision ng Article 11. Okay? So, justification on the use of force. So, meron din po tayong video niyan ng Article 11, justification on the use of force, no? So, may tatlong may tatlong elemento na kung saan na pinapahintulutan ng isang mamamayan o ang isang private security professional na gumamit ng dahas o gamitin yung kanilang baril, no? Sa tatlong kondisyon, yan po yung tinatawag na doctrine of self-defense and defense of strangers stipulated or reflected under Article 11 of the Revised Penal Code. Okay po? So, meron po tayong video para dyan. Pakihanap lang po at pakipanood lang po, no? So, further, private security service providers and private security professionals are hereby reminded of the importance of strict firearms accountability. So accordingly, all PSSPs shall ensure the proper inventory, custody, safekeeping, and accountability of agency-issued firearms and ammunition in accordance with RA number 11917, its IRR, and other existing policies. So dito po, ma-account natin ng maayos yan kung meron tayong proper turnover, no? So yung ating mga detachment commander, OIC, head guard, no? So, mag-maintain kayo ng logbooks purposely for proper turnover of service firearms. Doon po sa mga security supervisor and inspectors, no? Yung mga umiikot po, nagra-round. So, dapat po maging kasama to sa inyong mga itinerary, no? Sa routine inspection. Sama po yan dapat sa mga chine-check natin. Kasi, mamaya hindi natin alam, nawawala na pala yung ating service firearm. Nililihim pa ng ating mga security professional, no? Hindi po natin maiwasan mag-isip, no? Kasi yan po ay base po sa realidad, no? May mga ganyang sitwasyon po talaga, no? Mamaya nagkabiglaan na lang, nagkaroon ng shooting incident, nawawala na pala yung baril, isang araw, 2 araw na nakalipas. So sana po doon sa ating mga detachment commander, officer in charge, o mga head guard, no? So, maging ano po tayo sa trabaho, no? Maintain natin tong logbook for proper turnover of service firearms. At sa mga security inspector, security officer, dapat i-intensify natin yung ating pag-inspeksyon sa mga bagay na yan, no? So, furthermore, PSSPs are also reminded that agency-issued firearms shall be used solely for official duty at the authorized place of deployment, di ba? So meron kayong DDO, Duty Detail Order. So nandyan po yung inyong service firearm, kumpleto po yan, nandyan po yung address ng inyong kliyente, no? Yung inyong official na duty, no?
Under no circumstance shall posted private security professionals be allowed to bring issued firearms outside their authorized post. So, hindi po lalabas ang barel sa inyong area of responsibility. No? Retain possession thereof after the completion of their duty, of their tour of duty, or bring the same to their residences. So, hindi pwedeng iuwi, hindi pwedeng ilabas outside the residence. Di ba? So, napakaliwanag po niyan. No? Yung ini-issue po ng agency ay para lamang po for official purpose. No? So, dyan lang po yan dapat sa inyong area of responsibility stipulated under your duty detail order or DDO. Chiefs Regional Security RCSUs, no? Yan po yung regional regional civil security units, no? Are directed to intensify inspections and compliance monitoring of PSSPs, providing security services to educational institutions, and to immediately investigate any reported violation involving firearms accountability, unauthorized possession, improper safekeeping, or other violations of RA number 11917 and its IRR, no? So dapat may mga bolt tayo diyan, no, for safekeeping yung ating service firearm. All PSSPs are likewise encouraged to conduct refresher briefings for their deployed PSPs on school security protocols, no? Emergency response procedures, firearm safety, proper storage and turnover of issued firearms, and other prescribed use of force and the prescribed use of force continuum. So, nire-remind po tayo dun sa mga private security service providers, magkaroon tayo ng consistent orientation sa ating mga security professionals, no? Regarding po sa mga provision ng firearms, no? Emergency response, security protocol, no? What to do in case of a active in the presence of an active shooter, di ba? And specifically yung force continuum, no? We must contemplate on that, no? Kasi hindi rin naman pwedeng trigger happy yung ating mga security professional, di ba? Okay po. Non-compliance with this advisory and the applicable provisions of RA number 11917 and its IRR shall be dealt with accordingly without prejudice to the filing of appropriate administrative, civil, and criminal actions, no? For information, wide dissemination, and strict compliance. Ito po ay pirmado ni Police Brigadier General Rudencindo L. Reales. Siya po ay hepe or chief ng SOSIA, no? Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. So, we encourage all private security service providers, no, and private security professionals, no, to adhere with the provision of this memorandum and of course of the provision of Republic Act 11917 and its IRR. So yung consistent orientation sa mga security professional deployed in the educational institution, no, at hindi lang diyan, sa lahat po sana dapat po yung pag-conduct ng refresher, no. So sana po ay maipatupad yan consistently, no? At sabi nga, anong gamot sa nakakalimot? Siyempre, paalala, no? Para maiangat yung kamalayan ng ating mga private security professional sa kanilang trabaho, dapat po continuous yung ating pag-orient sa kanila, no? Continuous yung kanilang pag-aaral dyan. Okay po? So, itong video po na to, at itong channel natin, Lakdan MD, ito po ay ginawa natin para po maiangat ang kamalayan ng ating mga security professional, no? Sana po paki-share po ito sa lahat at para matulungan din natin yung ating mga kliyente. Okay po? So muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.